Isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap, mga kaibigan. Hindi kayo maniniwala sa nangyari, mga kasama. Ito ba talaga ay isang ospital sa Asya? Mas mahusay ito at mas mahusay kaysa sa pampublikong ospital sa Madrid. Ito ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Dr. Don Rafael Hidalgo, isang 68 taong gulang na puno ng cardiovascular surgery sa Serbisyo Nacional de Salud ng Espanya nang siya ay pumasok sa emergency center ng St. Luke's Medical Center sa Maynila. 15 mga manggagamot na Espanyol na buong buhay nilang pinaniniwalaang ang sistema ng kalusugan ng Espanya ang pinakamahusay sa mundo ay pabalik na sana mula sa taunang kumperensya ng American Heart Association sa Chicago. Ngunit dahil sa malaking pagputok ng bulkang Eyjafjallajökull sa Iceland, napilitan silang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinakamalaking hub sa Asia, kung saan sunod-sunod na nangyari ang mga bagay na hindi nila inasahan. Alam ba ninyo, sa loob lamang ng 72 oras, mula nang tumapak ang mga batikang ito sa larangan ng medisina ng Espanya sa lupa ng Pilipinas, ganap na nagbago ang kanilang pananaw sa mundo. Mula sa pagkamangha sa sistema ng kalusugan na nagsimula pa lamang sa paliparan, ang malahimalang sistema na nasaksihan nila sa loob ng ambulance hanggang sa patient-centered na serbisyong medikal na naranasan nila sa ospital. 4 na dekada na akong nagtatrabaho sa SNS. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong sistema ng kalusugan. Dapat matuto ang Espanya mula sa Pilipinas. Ang pahayag na ito mula kay Dr. Miguel Torres, Professor Emeritus ng Faculty of Medicine sa Universidad ng Madrid, ay yumanig sa buong komunidad ng medisina ng Espanya. Ano ba talaga ang nasaksihan nila sa Pilipinas? Bakit bigla silang nag-umpisang pumuri sa healthcare ng Pilipinas? Sila na buong buhay na naniniwala sa kahusayan ng sistema ng Espanya. Pakinggan natin ang makatotohanang salaysay ni Maria Santos na naging medical interpreter at direktang nakasaksi sa bawat sandali ng pangyayaring ito sa loob ng 15 taon. Kumusta? Ako si Maria Santos at nagtrabaho ako bilang medical interpreter sa pagitan ng Pilipinas at Espanya sa nakalipas na 15 taon. Ipinanganak ako sa Madrid, ngunit pinalaki ako ng Pilipinang ina at Espanyol na ama. Kaya't ang malalim na pag-unawa ko sa sistema ng kalusugan ng dalawang bansa ang aking naging lakas. Marami na akong mga doktor na Espanyol na sinamahan sa mga pasilidad na medikal sa Pilipinas, ngunit ang karanasan ko noong nakaraang Abril ay nananatiling pinakakakaiba sa buong buhay ko bilang interpreter. Noong araw na iyon, inihatid ko ang grupo ng 15 doktor sa Barajas Airport sa Madrid. Ang kanilang average age ay lampas 60. At lahat sila ay prominenteng mga doktor na may posisyon sa pamunuan ng kani-kanilang larangan sa SNS. Ito ay isang espesyal na training group na binuo ng mga matatagumpay na pangalan sa medikal na komunidad ng Espanya, pinamumunuan ni Dr. Don Rafael Hidalgo, cardiac surgeon, kasama si Prof. Miguel Torres, DRA, Elena Cruz at Dr. Santiago Villar. Dumalo sila sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng American Heart Association sa Chicago, kung saan natutunan nila ang pinakabagong teknolohiya sa cardiovascular medicine. Pagkatapos ng 5 araw na pagpupulong, plano nilang iuwi ang bagong kaalaman sa Espanya. Sa orihinal na plano, hindi ako nakatakdang makipagkita sa kanila sa Pilipinas, ngunit noong araw ng kanilang pag-alis, nagkaroon ng malaking pagsabog ang bulkang Eyjafjallajökull sa Iceland, at ang abo ay tumakip sa himpapawid ng buong Europa dahil sa westerly winds. Kahit na nakalipad na ang eroplano sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, napilitan itong lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, ang pinakamalaking hub sa Asia, dahil sa pagbabawal ng paglipad sa buong Europa. Ipinahayag ng piloto ang balita sa mga pasahero at biglang bumalot ang tensiyon sa loob ng eroplano. Hindi rin maitago ng mga doktor ang kanilang pagkabahala sa biglaang pagbabago ng plano. Kinagabihan, nakatanggap ako ng biglaang tawag. Humihingi ang Spanish Medical Association ng emergency interpreter dahil sa hindi inaasahang pagdating ng delegasyon sa Pilipinas. Nagmadali akong pumunta sa NAIA para salubungin sila. Habang naghihintay ako sa arrival gate, medyo nag-alala ako. Malinaw na hindi sila komportable sa biglaang pagbabago ng schedule at nangangamba ako
na baka mayroon silang prejudiced na pananaw sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Ngunit nawala ang aking pag-aalala. Nang bumukas ang pinto ng immigration at lumabas ang mga doktor, iba ang ekspresyon ng kanilang mukha sa inaasahan ko. Sa halip na inis o pagkalito, puno sila ng pagtataka at kuryosidad. Si Dr. Hidalgo, na nasa unahan, ay nagbigay ng isang malawak na ngiti nang makita ako. Ang sabi niya, ang mga pasilidad na medikal sa paliparang ito ay talagang kamangha-mangha. Mas kumpleto pa ito kaysa sa Barajas Airport. Habang sinasamahan ko sila, maingat kong tinanong kung ano ang nakakagulat para sa kanila. Una nilang binanggit ang pasilidad na medical sa loob ng paliparan. Humanga sila dahil mayroong 25 2-hour clinic sa NAIA at ang mga automated external defibrillator ay nakakabit bawat 100 metro. Sa Barajas, limitado ang pasilidad na medikal at karaniwang sarado ang serbisyo tuwing gabi. Lalo silang namangha sa kaalaman sa medisina ng mga empleyado ng paliparan. Nasaksihan nila nang may pasahero na nagreklamo ng sakit habang nasa immigration at ang empleyado ay nagbigay ng tamang first aid at agad itong inasikaso sa medical room. Ani Prof. Torres, hindi pa ako nakakita ng mga empleyado ng paliparan sa Espanya na may ganitong kakayahan sa medikal na pagtugon. Bilang isang espesyalista sa emergency medicine, mas naiintindihan niya ang kahalagahan ng medical system sa isang pampublikong lugar tulad ng paliparan. Ang pangalawang sorpresa ay naganap habang kinukuha nila ang kanilang bagahe. Nang may matandang pasahero na nahihirapan magdala ng mabigat na maleta, kusa itong nilapitan ng isang empleyado ng paliparan at tinulungan. Hindi lamang niya dinala ang bagahe, kundi inobserbahan din niya ang kondisyon ng paglalakad ng matanda at nag-alok na gumamit ng wheelchair kung kinakailangan. Humanga si Dr. Cruz sa ganitong uri ng observational skill na katulad ng sa isang healthcare professional. Ang kalinisan ng paliparan ay nakamamangha rin sa mga doktor. Ang antas ng kalinisan ay kasing ganda ng sa ospital at ang hygiene management ng mga banyo at hand washing area ay lubos na pinangangalagaan. Bilang isang pediatrician, si Dr. Villar ay lubos na humanga sa kalinisan ng mga pampublikong pasilidad sa Pilipinas mula sa punto ng infection prevention. Sinabi niya na hindi ito maiisip sa mga paliparan sa Espanya. Ang pinakanakakagulat ay ang information system. Ang mga flowchart para sa medical emergency ay nakapaskil kung saan-saan at ang paggamit ng AED at kung paano tumawag ng ambulance ay ipinapaliwanag sa maraming wika. Ani Dr. Hidalgo, wala pa akong nakitang pampublikong pasilidad na dinisenyo na may ganitong medical consciousness. Pakiramdam niya, ang buong paliparan ay gumagana bilang isang sistema ng kalusugan. Ang pangatlong shock ay nagpatuloy habang sumasakay sila sa NAIA Expressway at papunta sa Maynila. Ang mga medical facility ay kumpleto rin sa istasyon at nakapaskil na ang mga kawani ng istasyon ay sinanay sa first aid. Kahit sa loob ng sasakyan, may mga emergency button sa bawat bagon at maaaring makipag-usap ng direkta sa train operator, ayon kay Prof. Torres. Ang disenyo na ito, na isinasaalang-alang ang medical emergency sa isang pampublikong transportasyon ay kahanga-hanga. Habang umaandar ang tren, napansin din nila ang mga pasahero. Kapag may nakitang matandang pasahero na mukhang masama ang pakiramdam, kusa itong inaalok ng upuan ng mga nakapaligid at inaalala ang kalagayan. Nadama ng mga doktor na ang mataas na medical awareness ng mga mamamayan ang malaking kaibahan sa Espanya. Sa ilalim ng SNS, malakas ang paniniwala na ang healthcare ay dapat ipaubaya sa mga espesyalista at hindi gaanong mataas ang interes ng publiko sa medisina. Nang dumating sila sa Manila Grand Central Station, isa pang kamangha-manghang tanawin ang naghihintay. Mayroong clinic sa loob ng istasyon at may katabing pharmacy. Ito ay isang sistema kung saan ang mga pasahero na nagkasakit dahil sa mahabang biyahe ay madaling makakakuha ng serbisyong medikal. Humanga si Dra. Cruz sa ganitong convenient na medical access at sinabing ito ay ideal. Dumating sila sa hotel sa Makati, bandang alas 8 na ng gabi, habang nagche-check-in sa front desk. Nang malaman ng mga kawani ang propesyon ng mga doktor, ipinaliwanag nila ang medical facilities ng hotel.
Detalyado nilang binanggit ang 22-hour nurse station, ang mga AED na nakakabit sa bawat palapag at ang coordination system sa kalapit na ospital. Nagulat si Dr. Hidalgo na ang mga kawani ng hotel ay detalyadong makakapagpaliwanag tungkol sa medisina. Sinabi niya na hindi pa siya nakakakuha ng paliwanag tungkol sa medical facilities sa mga hotel sa Espanya. Nadama niya ang mataas na medical consciousness ng buong lipunan ng Pilipinas. Habang papunta sa guest room, nakakita sila ng mga medical-related na karatula sa loob ng elevator, ang mga emergency contact, direksyon papunta sa kalapit na ospital, at pangunahing first aid procedures ay nakapaskil. Sinabi ni Dr. Villar na nakakaantig ang ganitong paghahanda ng kapaligiran na isinasaalang-alang ang medical emergency sa isang detalyadong paraan. Noong gabing iyon, habang naghahapunan sa restauran ng hotel, inayos ng mga doktor ang kanilang mga karanasan sa araw na iyon. Lubos silang humanga na ang buong lipunan ng Pilipinas, mula sa paliparan, transportasyon hanggang sa hotel, ay binuo sa isang sistema na may medical awareness. Sabi ni Prof. Torres, hindi ito simpleng problema ng pasilidad. Ito ay kaibahan sa values ng buong lipunan patungkol sa kalusugan. Nang pinag-uusapan nila ang kanilang schedule para sa susunod na araw, nag-alok ako sa mga doktor na bumisita sa isang ospital sa Pilipinas. Naisip ko na kung bibigyan sila ng pagkakataon, mararanasan nila ng direkta ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Nagpakita sila ng matinding interes at sinabing gusto nilang makita ang emergency medical field kung maaari. Kinaumagahan, sinamahan ko sila sa St. Luke's Medical Center. Nakipag-ugnayan ako ng maaga sa ospital at pumayag silang tanggapin ang pagbisita ng mga kilalang doktor mula sa Espanya. Umalis kami sa hotel ng alas 8 ng umaga at sumakay sa MRT papunta sa ospital. Sa loob ng tren, muling nagulat ang mga doktor sa medical consideration ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Bukod sa priority seating, ang consideration para sa mga buntis at may sakit ay lubos na pinangangalagaan. Humanga sila sa detalyadong medical consideration nang malaman nilang ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa loob ng tren ay para sa consideration ng mga gumagamit ng cardiac pacemaker. Nang dumating sila sa ospital, una silang nagulat sa disenyo ng gusali. Ang patient flow ay malinaw at ang disenyo ay lubos na isinasaalang-alang ang paggalaw ng mga wheelchair at stretcher, ani Dr. Hidalgo. Hindi pa ako nakakita ng hospital architecture na dinisenyo na patient-centered ng ganito. Maraming ospital sa Espanya ay mga lumang gusali na ni-renovate na hindi sapat ang pagtugon sa modernong pangangailangan sa medisina. Ang sistema ng reception ay nakakagulat din. Ang electronic medical record system ay ganap na naipatupad at ang waiting time ng mga pasyente ay nababawasan. Tinatawag sila sa pamamagitan ng number system at maayos na umuusad ang konsultasyon. Sinabi ni Prof. Torres na ang waiting time ng pasyente ay malaking problema sa SNS, ngunit malaki ang mapapabuti nito sa sistemang ito. Sa kalagitnaan ng pagbisita sa ospital, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang hinawakan ni Dr. Hidalgo ang kanyang dibdib at nagreklamo ng hirap sa paghinga. Sa edad na 68 at may history ng sakit sa puso, mukhang seryoso ang sitwasyon. Kinabahan din ang ibang mga doktor at ako naman ay nataranta, ngunit ang pagtugon ng mga kawani ng ospital ay kahanga-hanga. Agad na nagtanong ang nurse tungkol sa mga sintomas at agad na naghanda ng doktor at wheelchair. Sa loob lamang ng ilang minuto, dinala siya sa emergency treatment room at sinimulan ang electrocardiogram. Bilang isang espesyalista sa emergency medicine, si Professor Torres ay lubos na humanga sa bilis ng initial response. Nang dumating ang attending physician, isang mas kahanga-hangang bagay ang naganap. Ang isang espesyalista sa cardiovascular medicine ang direktang nagbigay ng konsultasyon. Sa SNS ng Espanya, ang isang general practitioner ang unang kumukonsulta at kung kinakailangan, iyon ay refer sa isang espesyalista, ngunit dito, ang isang espesyalista ang direktang tumugon mula sa simula. Maging si Dr. Hidalgo, bilang isang doktor, ay nagulat sa efficiency ng sistemang ito. Ang bilis ng pagsusuri ay kahanga-hanga rin. Ang ECG, blood test, at cardiac ultrasound ay natapos sa loob ng 1 oras. Sa Espanya,
Normal na maghintay ng ilang linggo para lamang sa cardiac ultrasound appointment, ngunit dito, agad itong ginawa bilang isang emergency test. Ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring makita sa real-time at ang oras hanggang sa diagnosis ay lubos na nabawasan. Ang tugon ng mga technician sa pagsusuri ay kamangha-mangha rin at ang consideration para sa mga dayuhang pasyente ay lubos na ipinakita. Ipinaliwanag nila ang pagsusuri sa Ingles at sinikap nilang bawasan ang kanyang pagkabalisa. Sinabi ni Dr. Villar na ang testing system na isinasaalang-alang pati ang psychological care ng pasyente ay ideal. Sa kabutihang palad, ang mga resulta ng pagsusuri ay hindi seryoso. Na-diagnose siya na may temporary arrhythmia dahil sa pagod at stress sa biyahe at madaling makontrol sa gamutan. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, iminungkahi ng attending physician na maingat na obserbahan ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng overnight admission. Tumanggi si Dr. Hidalgo sa pagpapaospital, ngunit labis siyang naantig sa paliwanag tungkol sa prescription medicine. Maingat na kinumpirma ng pharmacist ang edad ng pasyente, medical history at iba pang gamot at isinasaalang-alang pa ang posibilidad ng drug interaction. Bukod pa rito, naghanda sila ng medication guide sa Ingles at nagbigay ng payo para sa patuloy na paggamot pagbalik sa Espanya. Ang isa pang sorpresa ay naganap sa billing ng medical expenses. Kahit pinagsama-sama ang emergency consultation fee, iba't ibang testing fee at prescription medicine, ito ay humigit kumulang sa 1,005 ng gastos sa isang pribadong ospital sa Espanya. Walang additional charge dahil siya ay dayuhan at sa halip, may partial exemption pa ng bayarin bilang consideration para sa isang matandang pasyente. Sinabi ni Prof. Torres na ang ganitong makatwiran at patient-friendly na medical cost system ay ideal. Ito ay kaibahan sa Espanya kung saan ang SNS ay libre ngunit mabigat ang pasanin sa buwis at mataas naman ang singil sa mga pribadong ospital. Nang umalis sa ospital, ang mga doktor ay nagbigay ng kanilang mga puna ng sabay-sabay. Sabi nila, ang Pilipinas ay mas mahusay kaysa sa Espanya sa lahat ng aspeto, hindi lamang sa mataas na teknolohiya ng medisina, kundi pati na rin sa patient-centered system design, professionalism at humanity ng mga kawani, at ang makatwirang cost system. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng pagkakataong bumisita sa isang pharmacy. Nang kunin nila ang prescription medicine, muling nagbigay ng detalyadong paliwanag ang pharmacist at naghanda ng side effect instruction manual sa Ingles. Sinabi ni Dr. Hidalgo na hindi pa siya nakakakuha ng ganitong meticulous medication guidance sa Espanya. Noong hapon, binisita rin nila ang isang clinic sa loob ng Maynila. Nagulat sila na ang parehong mataas na antas ng serbisyo ay ibinibigay din sa community medicine setting. Ang efficiency ng appointment system, ang maikling waiting time, at ang kalidad ng komunikasyon sa pagitan ng doktor at pasyente ay nakakagulat lahat. Noong gabi, nagkaroon ng fellowship gathering kasama ang mga doktor na Pilipino. Nakatanggap sila ng detalyadong paliwanag tungkol sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at nagkaroon ng malawak na diskusyon tungkol sa preventive medicine initiatives, elderly care, at healthcare professional education system. Sinabi ni Dr. Villar na nakakagulat ang national level investment at pag-unawa ng buong lipunan ng Pilipinas sa medisina. Ang sumunod na araw ay pagbisita sa emergency medical field. Sinamahan nila ang mga tauhan ng Manila Fire Department's Emergency Medical Services at naranasan ang sistema ng ambulance at ang antas ng pagsasanay ng mga paramedic. Bilang isang espesyalista sa emergency medicine, si Prof. Torres ay lubos na humanga sa efficiency at mataas na technical standard ng sistema ng emergency ng Pilipinas. Ang mga medical equipment sa loob ng ambulance ay moderno at ang advanced medical treatment ay posible habang dinadala ang pasyente. Mataas din ang technical level ng mga paramedic na may judgment at kakayahan sa paggamot na katulad ng sa doktor. Aniya, iilan lang ang mga paramedic sa Espanya na may ganitong mataas na antas ng kasanayan. Ang coordination system sa ospital ay nakakagulat din. Ang patient information ay ipinapadala sa ospital bago pa man dalhin at handa ang sistema upang simulan ang tamang paggamot sa oras ng pagdating. Sinabi ni Dr. Hidalgo na
Ang ganitong seamless coordination system ay ideal. Ang ikatlong araw ay ang pagbisita sa preventive medicine at health management system. Binisita nila ang isang executive check-up center at naranasan ang comprehensive health check-up system. Ang detailed examination ng buong katawan ay natapos sa loob ng isang araw at ang paliwanag sa resulta ay detalyado. Sinabi ni Dr. Hidalgo na marahil ang investment sa preventive medicine ang nag-uugnay sa mahabang healthy life expectancy ng mga Pilipino. Bumisita rin sila sa elderly care facility. Sa day service center, ang serbisyo na inaalok ay hindi lamang caregiving kundi integrated na medisina at rehabilitation. Humanga si Dr. Villar sa ganitong sistema na nagbibigay diin sa quality of life ng mga matatanda at sinabing dapat itong tularan. Noong umaga ng huling araw, nagdaos sila ng summation meeting sa hotel. Binalikan nila ang 3 araw na karanasan at sinuri ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas mula sa kani-kanilang larangan. Lahat sila ay sumang-ayon na ang healthcare ng Pilipinas ay may maraming bahagi na mas mahusay kaysa sa Espanya, hindi lamang sa teknikal na aspeto kundi pati na rin sa systemic at human resource na aspeto. Sinabi ni Dr. Hidalgo, bilang isang cardiac surgeon, na lubos siyang humanga sa pagsasama ng surgical technique ng Pilipinas at patient care. Iminungkahi ni Prof. Torres mula sa punto ng emergency medicine na ang efficiency ng sistema ng emergency ng Pilipinas ay dapat ipatupad sa Espanya. Pinuri ni Dra. Cruz bilang isang neurosurgeon ang advancement ng medical equipment at teknolohiya ng Pilipinas habang papunta sa NAIA, patuloy ang diskusyon ng mga doktor tungkol sa healthcare ng Pilipinas. Sinabi nila na ang 3 araw na karanasan ay malaking nagpabago sa kanilang pananaw sa medisina. Lalo silang humanga na ang konsepto ng patient-centered care sa Pilipinas ay hindi lamang isang ideya kundi talagang gumagana bilang isang sistema. Sa proseso ng pag-alis sa paliparan, nagpasalamat ang mga doktor sa mga kawani ng paliparan. Sinabi nila na kahit hindi inaasahan ang pagtigil, ito ay naging mahalagang pagkakataon upang matutunan ang healthcare ng Pilipinas. Masaya rin ang mga kawani ng paliparan na lubos na pinahahalagahan ng mga doktor ang healthcare ng Pilipinas. Ang mga salita ni Dr. Hidalgo sa akin sa boarding gate ay nakakagulat. Sa loob ng 3 araw na ito, ganap na nagbago ang aking value bilang isang doktor. Marami kaming dapat matutunan sa healthcare ng Pilipinas na naghahangad ng kaligayahan ng pasyente sa pamamagitan ng buong sistema, hindi lamang sa teknolohiya. Pagbalik ko sa Espanya, sisiguraduhin kong ipakikilala ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas at gagamitin ito sa pagpapabuti ng SNS. Habang lumilipad ang eroplano patungong Madrid, nakatingin ang mga doktor sa tanawin ng Pilipinas mula sa bintana na may mapait na ekspresyon. Sinabi nila na hindi nila inasahan na ang hindi inaasahang pagtigil na ito ay magiging ganoon kamakabuluhang karanasan. Pagbalik sa Espanya, agad na sinimulan ng mga doktor na ibahagi ang kanilang karanasan sa Pilipinas. Nagbigay si Dr. Hidalgo ng isang espesyal na lecture sa Royal Spanish Medical Academy at ipinakilala ang advancement ng cardiac care ng Pilipinas. Nagulat si Prof. Torres tungkol sa sistema ng emergency ng Pilipinas sa Emergency Medicine Association na nagdulot ng malaking reaksyon. Ang isang espesyal na artikulo tungkol sa karanasan ng mga doktor sa healthcare ng Pilipinas ay inilathala sa Spanish Medical Journal, Gaceta Medica. Konkretong iminungkahi ang mga puntos na dapat matutunan mula sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas upang mapabuti ang SNS. Ang artikulo ay malawakang binasa hindi lamang ng mga healthcare professionals kundi pati na rin ng mga politiko at pangkalahatang publiko na nagdulot ng malaking debate. Nagkaroon din ng feature sa isang Spanish health program ng RTVE. Sa ilalim ng pamagat na ang himala ng healthcare ng Pilipinas, mga aral para sa SNS, detalyadong ipinakilala ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas na nakasentro sa testimonya ng mga doktor. Ang programa ay nakakuha ng mataas na ratings na lubos na nagpataas ng interes ng publiko ng Espanya sa healthcare ng Pilipinas. Itinatag ang Philippine Healthcare Research Committee sa Spanish Medical Association bilang chairman si Dr. Hidalgo.
Sinimulan ang pananaliksik sa detalyadong pagsusuri ng sistema ng kalusugan ng Pilipinas at ang aplikasyon nito sa Espanya. Ang komite ay regular na bumibisita sa Pilipinas at nagtatatag ng patuloy na information exchange. Kumilos din ang Spanish Ministry of Health. Sinimulan ang pagsusuri sa SNS Reform Plan na kumukuha ng inspirasyon mula sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas at ang mga konkretong improvement plan ay binalangkas lalo na sa larangan ng emergency medical system at preventive medicine. Ang pagtatapos ng Philippine-Spain Medical Cooperation Agreement ay isinasaalang-alang din at ang programa ng Healthcare Professional Exchange sa pagitan ng dalawang bansa ay binalak. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa edukasyon. Ang mga research course sa sistema ng kalusugan ng Pilipinas ay itinatag sa Faculty of Medicine ng Universidad ng Madrid, Universidad ng Barcelona at Universidad ng Valencia. Nagsimula rin ang mga programa kung saan ang mga medical students at trainees ay nagsasagawa ng internship sa Pilipinas at bawat taon, maraming mga batang healthcare professionals ang bumibisita sa Pilipinas. Ako rin ay nakaranas ng malaking pagbabago. Dahil sa pagiging interpreter ng mga doktor, nagsimula akong magtrabaho bilang isang espesyalista sa coordinator ng Philippine-Spain Medical Exchange. Ilang beses akong sumasama sa mga healthcare professionals ng Espanya sa Pilipinas bawat taon at nagsimula rin akong magpadala ng mga doktor na Pilipino sa medical field ng Espanya. Makalipas ang isang taon, bumalik sa Pilipinas ang grupo ng mga doktor kasama si Dr. Hidalgo. Sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang mga pamilya at lumahok sila sa isang detalyadong medical research program na tumagal ng 2 linggo. Kung ang una ay isang maikling pagtigil dahil sa emergency, ngayon masusing natutunan nila ang healthcare ng Pilipinas. Sa muling pagbisita na ito, mas lalong naantig ang mga doktor. Naranasan nila ng malawakan ang mga profesional na diskusyon sa mga healthcare professionals ng Pilipinas, pagbisita sa mga modernong teknolohiya at ang pagsasagawa ng community healthcare. Sinabi ni Prof. Torres na personal niyang naranasan ang internship sa emergency medical field ng Pilipinas at nadama ang kanilang technique at efficiency. Ang kanilang mga pamilya ay lubos ding humanga sa healthcare ng Pilipinas. Ang asawa ni Dr. Hidalgo ay isang nurse at siya ay naantig sa professionalism at patient consideration ng mga nurse na Pilipino at nagmungkahi ng pagpaplano ng nurse exchange program. Ang kanilang mga anak na nag-aaral ng medisina ay nagpahayag din ng pagnanais na mag-internship sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang exchange program ay naitatag bilang isang regular na programa. Ang medical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa ay umuunlad sa iba't ibang paraan, kabilang ang doctor exchange ng 2 beses sa isang taon, student exchange, at joint research projects. Bilang coordinator, ipinagmamalaki ko na nakapag-ambag ako kahit kaunti sa pagpapaunlad ng healthcare ng dalawang bansa. Kamakailan, nakatanggap ako ng liham mula kay Dr. Hidalgo. Isinulat niya na ang emergency landing dahil sa bulkan ay ang pinakamalaking swerte sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pag-alam sa healthcare ng Pilipinas, ang kanyang pananaw bilang isang doktor ay lumawak at nakakapagbigay siya ng mas mahusay na paggamot sa mga pasyente. Sinabi niya na ginagamit niya ang natutunan niya sa Pilipinas sa pagpapabuti ng SNS at talagang tumataas ang patient satisfaction. Si Professor Torres ay nagpapatuloy sa mga reform sa larangan ng emergency medicine na kumukuha ng inspirasyon mula sa sistema ng Pilipinas. Ang mga konkretong resulta ay lumalabas tulad ng pagpapalakas ng ambulance equipment, pagpapataas ng antas ng pagsasanay ng mga paramedic, at pagpapabuti ng coordination system sa ospital. Naiulat na ang kalidad ng emergency care sa Espanya ay tumataas at maraming buhay ng pasyente ang nailigtas. Sa aking 50 na taong karanasan bilang medical interpreter, natutunan ko na ang medisina ay walang hangganan. Bagamat iba-iba ang teknolohiya at sistema sa bawat bansa, ang pagnanais ng mga doktor na iligtas ang pasyente ay pandaigdigan. Lubos akong nagagalak na ang di inaasahang pagkikita na iyon ay humantong sa pag-unlad ng healthcare ng dalawang bansa. Si Dra. Cruz ay nagtatag ng Philippine-Spain Joint Research sa larangan ng neurosurgery.
Ito ay isang groundbreaking project na pinagsasama ang modernong teknolohiya ng Pilipinas sa paggamot ng cerebrovascular disease at ang research data ng Espanya. Ang mga kahanga-hangang resulta ay nailathala na sa mga medical journal at nakakakuha ng pandaigdigang atensyon. Inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng outcome ng pasyente. Si Dr. Villar ay patuloy na nagpapakita ng malalim na interes sa pediatric care system ng Pilipinas bilang isang pediatrician. Lalo na niyang pinag-aaralan ang pagpapalakas ng pediatric emergency care at ang family-centered care system. Ang mga ospital ng bata sa Espanya ay nagpapatupad din ng Philippine approach upang makapagbigay ng mas mahusay na medical environment sa mga bata at kanilang pamilya. Tumataas din ang interes ng mga medical students ng Espanya sa internship sa Pilipinas. Bawat taon, higit sa 50 estudyante ang nagpapahayag ng kagustuhang mag-internship sa Pilipinas at ang competition rate ay lumampas na sa 5 beses. Ang mga estudyanteng aktwal na nag-internship sa Pilipinas ay nagsasabing ito ay isang napakahalagang karanasan. Marami silang natutunan hindi lamang sa teknikal na aspeto kundi pati na rin sa pakikitungo sa pasyente at ang kahalagahan ng team medicine. Sa kabilang banda, dumarami rin ang mga doktor na Pilipino na pumupunta sa Espanya para mag-internship. Nagkakaroon sila ng medical experience na natatangi sa Espanya tulad ng large-scale operation ng SNS at ang pagtugon sa iba't ibang patient population. Nadarama ko na ang kalidad ng healthcare ng bawat bansa ay tumataas habang natututo ang healthcare professionals ng dalawang bansa sa isa't isa. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ng mga pasyente. Ang mga doktor na Espanyol na nag-internship sa Pilipinas ay nagsasabing nagbago ang kanilang pakikitungo sa mga pasyente. Isinasagawa nila ang approach na natutunan sa Pilipinas tulad ng mas detalyadong paliwanag, mas pinong consideration at patient support ng buong team. Sa Patient Satisfaction Survey, mataas lalo ang rating ng mga doktor na ito. Sa Spanish Medical Association, isang certification system pa ang nilikha, Philippine Healthcare Training Completion Certificate. Ito ay isang espesyal na qualification para sa mga doktor na nag-internship sa Pilipinas sa loob ng isang tiyak na panahon at mataas ang pagpapahalaga nito sa medical field. Ang mga doktor na may qualification na ito ay kinikilala bilang mga espesyalista sa patient-centered care. Ako mismo ay naging aktibo sa labas ng saklaw ng interpretation sa loob ng 5 taon. Nagtatag ako ng isang medical exchange foundation at mas systematic kong itinutulak ang medical cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nagko-coordinate ako ng malawak na projects mula sa medical agreement sa antas ng gobyerno hanggang sa exchange ng mga individual na ospital. Kamakailan, naging mas aktibo ang exchange hindi lamang sa teknolohiya ng medisina kundi pati na rin sa larangan ng medical management system at medical economics. Ang efficient medical system ng Pilipinas ay nagbibigay ng malaking pahiwatig sa pagbabawas ng healthcare cost ng Espanya. Sa kabilang banda, ang medical data analysis technology ng Espanya ay nakakatulong sa policy making sa healthcare ng Pilipinas. Bagamat pansamantalang limitado ang medical exchange ng dalawang bansa dahil sa pandemic, umunlad ng husto ang online exchange. Ipinanganak ang mga bagong anyo ng medical exchange tulad ng online surgical procedure observation, online case study review, at web seminars. Naging posible na maibahagi ang kaalaman sa medisina sa real-time na lampas sa pisikal na distansya. Sa kasalukuyan, si Dr. Hidalgo ay itinalaga bilang President ng Royal Spanish College of Surgeons at nagtatrabaho ng husto para sa karagdagang pag-unlad ng Philippine-Spain Medical Exchange. Sa bawat taunang pagpupulong, binabanggit niya ang healthcare ng Pilipinas at mariing iminumungkahi ang internship sa Pilipinas sa mga batang surgeon. Dahil sa impluensya ni Dr. Hidalgo, ang internship sa Pilipinas ay naging simbolo ng status sa mga surgeon ng Espanya. Si Professor Torres ay kasalukuyang naglilingkod bilang advisor sa Emergency Medical Improvement Project ng WHO. Ginagamit niya ang know-how ng sistema ng emergency na natutunan niya sa Pilipinas sa pagpapabuti ng emergency care sa iba't ibang bansa. Lalo niyang itinataguyod ang pagpapatupad ng Philippine model sa pagtatatag ng emergency system sa mga developing country. Ang pinakagagalingan kong makita ay ang mga ngiti ng mga pasyente
Ang mga pasyenteng nakatanggap ng care mula sa mga doktor na Espanyol na nag-internship sa Pilipinas ay malinaw na mas mataas ang satisfaction. Ang malalim na consideration sa pasyente ay ipinapahayag hindi lamang sa mga salita kundi pati na rin sa expression at ambience. Sa tingin ko, hindi lamang ito pagpapabuti ng medical technique kundi pati na rin ng human warmth ang naipararating. Ang Philippine-Spain Medical Exchange na nagsimula sa di inaasahang pagkikita 5 taon na ang nakakaraan ay naging isang mahalagang bahagi na ng medical community ng dalawang bansa. Bawat taon, daan-daang healthcare professionals ang nagpapalitan at libu-libong pasyente ang nakikinabang dito. Hindi namin inasahan noong panahong iyon na ang isang maliit na pagkikita ay magdadala ng ganito kalaking pagbabago. Nagsisimula rin ang mga bagong project ngayon. Ang Joint Medical AI Development ng Pilipinas at Espanya, ang pagtatatag ng telemedicine system, at ang joint development ng medical equipment ay umuunlad din sa larangan ng teknolohiya. Ang mga binhi na itinanim ng grupo ng mga doktor, kasama si Dr. Hidalgo, ay namumukadkad sa iba't ibang larangan. Naaalala ko pa rin ang ekspresyon ng mga doktor nang una ko silang makita sa NAIA. Ito ay isang komplikadong ekspresyon na may pagkalito sa hindi inaasahang pangyayari at pag-asa sa bagong pagtuklas. Ang ekspresyon na iyon ay unti-unting lumiwanag sa loob ng 3 araw na karanasan at sa huli, nagbago ito at napuno ng emotion at pasasalamat. Bilang isang interpreter, ang makita ang pagbabagong iyon nang malapitan ay ang pinakamalaking kagalakan para sa akin. Sa pamamagitan ng mga salita, sa tingin ko, nakatulong ako na hindi lamang maghatid ng impormasyon kundi pati na rin magkonekta ng mga puso. Ipinagmamalaki ko na nakapaglingkod ako bilang bridge ng international exchange sa isang mahalagang larangan na may kinalaman sa buhay ng tao. Umaasa ako na mas maraming healthcare professionals ng Espanya ang bibisita sa Pilipinas at mararanasan ang galing ng healthcare ng Pilipinas. At taos-puso rin akong umaasa na ang mga healthcare professionals ng Pilipinas ay matututo rin ng marami sa Espanya at lalong uunlad ang healthcare ng dalawang bansa. Ang medisina ay walang hangganan, ang mga ngiti ng mga pasyente ay pandaigdigan. Sa pag-iisip na ang di inaasahang pagkikita dahil sa bulkan ay humantong sa kaligayahan ng maraming pasyente, hindi ko maiwasang maramdaman ang isang sense of destiny. Patuloy tayong umasa na lalo pang uunlad ang Philippine-Spain Medical Exchange at makakapag-ambag sa mga pasyente sa buong mundo. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayon. Kumusta ang kwento ng himala na nilikha ng di inaasahang pagkikita? Ang 72 oras na emotion ng mga doktor na Espanyol sa Pilipinas at ang impluensya nito sa medical community? Mag-iwan ng supportive comment para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.